Yaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw po ng Lunes. Ngayon po ay June 8, 2026. Okay, we have a double header for tonight. So itong episode natin ngayon, this is streamed on a slightly delayed basis. So nire-record po natin itong episode na ito at 6:30 p.m. ngayong araw na ito. Tapos yung next episode natin mamaya, live naman po yun. Okay? Pag-uusapan natin ito, no? Kasi baka marami sa inyo nakatutok pa rin dito sa, understandably, no? Marami sa atin nakatutok dito sa issue ng leadership row, ROW, no? Yung gulo dyan sa Senado. Baka nakakalimutan natin na marami importante pa rin aktibidades at responsibilidad yung Senado. At kasama rito ay nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So pag-uusapan natin, ano ba yung pwedeng maging epekto nitong kaguluhan dito sa liderato ng Senado patungkol dito sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Okay, makakausap po natin ngayon, isa po siya sa mga miyembro ng House Impeachment Prosecution Team. We would like to welcome again to our program. It's been a while, si Manila Congressman Joel Chua. Magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First. Hi, good evening, Christian. Magandang gabi mga taga-subaybay. Okay, pag-usapan muna natin yung inyong naging tugon, no? Yung tugon ng House of Prosecution Team doon sa sagot ng Vice President. Doon sa mga medyo na hindi naliliwanagan, no? Bakit po manifestation at hindi isang response yung naging tugon ng Impeachment Prosecution Team? Well, sa tingin natin kasi dapat tugunan yung kanilang answer na parang bibigyan mo pa ng importansya, no? Dito naman sa aming manifestation, parang pinaliwanag lang namin na bakit ganun ang aming sagot. So, kung titignan niyo yung aming manifestation, kasi dun sa kanilang answer, sa aming paniniwala, unang-una, yung kanilang answer parang motion to dismiss. Ang linaw naman sa ating saligang batas na ang Senate ay wala namang kapangyarihan para bigyan ng desisyon motion to dismiss. Dahil ang trabaho ng Senado is to try at magbigay ng dalawang desisyon lamang, either convict or di convict ay acquit. So yun ang aming stand dyan. Pangalawa, sa tingin namin kasi kanilang answer, yung mga nire-raise nila dito, mga jurisdictional, constitutional issues. So ito naman ay sasagutin namin, parang inunahan pa namin yung Suprema. Dahil nag-file sila ng kanilang petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema at ito rin yung mga punto na kanilang nire-raise. O ikatlo, ang isa pa sa mga kanilang na-question dito ay yung jurisdiction ng Committee on Justice. At sinasabi nila, so walang process, keso may mga fishing expedition. So nakadalong petition. Yung kanilang ino-question dito ay paano namin kinuntak yung committee hearing. Hindi naman ang Senado, hindi naman para reviewin kung paano namin ginagawa ang Committee on Justice hearing. Ang linaw-linaw sa ating saligang batas. Sabi sa ating saligang batas, Congress has the exclusive power to initiate impeachment proceeding. So kung ito i-reviewin ng Senado, di para silang appellate court at nire-review yung aming ginawa sa Committee on Justice. Kaya ito yung aming instead na reply, manifestation na lamang. Okay. So basically, kung ano yung mga arguments nila doon sa level ng House of Representatives, doon sa Justice Committee, ganun uli
parang inulit lang nila yung kanilang issues against the House proceedings. Tama po ba? Tama po. Okay. And what does that tell you? Kasi all the while, nung hindi nila sinasagot yung mga paratang sa level ng House of Justice Committee, doon sa kanilang mga press con, they were indicating that they were ready for trial sa Senado. Na doon na lang magkasagutan. Pero the fact that they were raising the same issues at this stage, what does that tell you? Well, simple lang. Hindi nila ma-refute yung mga allegation. Puro general denial ng palang race. Wala naman sila. Kasi normally yan, pag merong specific denial, dapat may affirmative defense or negative. Kung ano man depensa na magta-traverse dito sa mga allegation namin. Pero dito wala silang maliwanag na mga depensa na iniraise except yung mga procedural due process. Yun naman, parang I was thinking, putting myself in the shoes of her defense team. Hindi naman kaya parang strategy lang po ito, no? Na at least subukan pa rin, no? Erase pa rin yung issue ng jurisdiction, ng procedure diyan sa House of Representatives before the Senate, and then mag-seek ng dismissal. Maski alam naman nila na baka most likely hindi papatulan po yun, di ba? Pero at least gawin as part of the options available for the Vice President. What do you think? Well, pwede rin naman. Lalo na kung nasa kanila ang numero ng Senado. Dahil who will question? For example, biglang dinisisyon na nito ng Senado, biglang dinismiss yung aming complaint. So, paano kami maghahabol? Kanino kami maghahabol? Teka muna, medyo napaisip ako rin sinasabi nyo, no? Kumbaga, subukan lang, no? Yung issue ng, kunwari dismissal, no? Pero maliwanag sa konstitusyon, di ba? Kasama ba yung option ng dismissal kahit sui generis itong nature nito? Di ba, try and decide impeachment cases? Kaya nga sinabi ko na isa ito sa mga niraise namin sa aming manifestation. Dahil lumalabas dito, motion to dismiss na yung kanilang answer. Yan linaw naman sa ating saligang batas. Senate shall proceed with the trial. So, ibig sabihin, trial. So, the only reason para ito i-dismiss ay kung render na ng decision ng Senado. At yun siya inakwit. Opo. Ngayon, procedurally po, the fact that the House prosecution team decided to respond by way of a manifestation, does that shorten the process or pareho pa rin before we go to trial? Dahil may calendar na binigay ang Senado. So sa June 15, we are required to get our pre-trial brief. So sa June 18 to June 25, so magkakandak ng preliminary conference dyan sa period na yan. Conference. Ano po? Go ahead, sir. At dun sa June 26 to 30, ay magre-reply kami o mag-comment kami dun sa pre-trial doon sa nangyari sa trial at maglalabas ng pre-trial order. Kailan po? Between the period of 26 to 30. Okay. Dito At sa July 6, 6. mag-i-start na ang hearing. Impeachment hearing. Ito na yung mismo trial. Yan na yung mismo trial. Okay. Dito marami naguguluhan, no? Kasi kanina ang claim ni former Senate President Alan Peter Cayetano, meron daw 2 Senado. Pero procedurally, dun sa mga submissions ninyo, sino ang kinikilala ng House Prosecution Team bilang Senate President? We recognize the leadership of Senator Pangilinan. Bakit po? Well, maliwanag naman sa Pilino versus Cuenco. Doon nilate ng Korte Suprema yung issue ng Senate presidency. At sinabi nila kung 12 enough. Lalo na kung 20 lamang ang bibilangin natin dahil yun nga yung dalawa ay physically possible na makakaboto. Now, i-apply natin ito sa present situation.
Yung isang senador na kulong. Yung isa naman ay nowhere to be found. So, kung titingnan natin, ganun din ang halos ang sitwasyon nila. At nangyari na rin yan sa panahon ni dating Senator Franklin Drilon. So, ganun din yung mga naging bilang. Mm. At marami na mga legal luminaries sabi na talaga yung tama. And in fact, pati yung ITP, naglabas na rin ang kanilang statement. Okay. Pero paano po yun? Nung nagsabi kayo ng manifestation, wala bang kumbaga, galaw from the other side, on the side of Alan Peter Cayetano para sabihin, teka, kami dapat ang kinikilala rito, hindi si Sherwin Gatchalian as acting Senate President. Ngayon pa lang kami nag-manifestation eh. Mm. So, antayin natin. Okay, pero kung sakaling ang ganun, diba? Kasi talagang ayaw niyang bumitaw sa pwesto, no? Ayaw niya kilalanin itong pamumuno bilang acting Senate President tsaka Senate President pro tempore ni Sherwin Gatchalian. Sabi nga, Gatchalian is usurping the authority or his authority. Paano po yun kung magkaroon ng ganung komplikasyon? Kunwari, pagpasok nitong pre-trial. He can always file a petition before the Supreme Court kung gusto niyang questionin yung leadership ni Senator Gatchalian. Pero as far as you are concerned, kanino kayo magsasubmit? Kanino kayo makikipag-correspond? But basta kami, so far as the panel of prosecutors are concerned, kay Senate President or Senator Gatchalian ang nire-recognize. Okay. Nga pala pa, I'm sure napag-usapan niya naman ito, no? Dahil nagkaroon ng si Alan Peter Cayetano took over the Senate presidency noong May 11. Hindi po ba? Tapos Wednesday last week, tinanggal siya. Doon nga sa Quorum of 12, no? How are you viewing all these developments sa Senado going into the actual Senate impeachment trial? Nagkakagalo sila eh. Parang does this inspire confidence on the part of the House prosecution team or kahit paano mas kinakabahan kayo? Kasi ang gulo-gulo ng mga tatayo bilang huwes sa inyong sa impeachment trial. Alam mo, Christian, sa amin, ang tinitignan namin dito, ang pinaka-importante kung sino ang presiding officer. Dahil nandun na nakasalalay kung isustain o hindi isustain yung mga objection. So, let's say for example, may nilatag kami ng mga ebidensya. At piniyagan na Senate President. So pagka gano'n na mangyayari, maganda para sa amin dahil may ayos yung mga ebidensya namin. Paano naman kung lahat ng ebidensya namin ay dinedeny? Ino-objectan tapos i-grant yung objection ng kalaban. Hindi kami makakapag-presenta ng maayos. So napakahalaga sa amin yung upong presiding officer. As you speak, dahil nare-recognize si Sherwin Gatchalian as acting Senate President, so you're not recognizing itong si Alan Peter Cayetano as the presiding officer? Well, pagdating sa presiding officer, hindi kasi clear kung si Senator Gatchalian eh. Opo. Kasi if I remember it correctly, during the last session ng Senado, parang i-amend nila yung Senate rules. And if I remember it correctly, yung amendment nila ay magbobotohan kung sino magiging presiding officer. Unlike in the present rules, no? Senate ngayon, yung maliwanag yung uupo. In so far as halimbawa ang i-impeach ang presidente, maliwanag na ang Chief Justice ang uupo. So other than the president, ang uupo na ay ang Senate President. So ngayon, because of the amendment, so babaguhin nila yan. So ang mangyayari na kung sino ang magbobotohan nila,
siya yung upo na bilang na presiding officer. So mangyayari, po pwedeng Senate President, iba rin ang presiding officer. Impeachment. May epekto po ba ito sa inyong preparation, sa inyong strategy? Kasi May 11, bigla naging Cayetano, nag-take over yung kanyang slim majority at ang tingin ng marami doon, ito yung mga DDS senators. Ngayon, napalitan si Alan Peter Cayetano pero ayaw kilalanin. Paano yung epekto nun sa inyong preparation? Basta't kami tuloy-tuloy lang yung aming operation, nakafocus kami. Dahil ngayon ang pinaghahandaan ang trial order at trial conference. So we hope na in the next few days or in the next few weeks ay mare-resolve it. So siguro tingnan natin dahil sakasakaling matutuloy yung special session na hihingin ulo. So baka dito resolve ba itong issue dito. Mm-hmm. Nagkaroon po ba kayo ng concern nung nagpalit ng Senate presidency noong May 11? Inaupo itong grupo ni Alan Peter Cayetano. Well, nung una kasi parang naniniwala pa rin ako. At the end of the day, siyempre, yung mga kagalang-galang natin senador, kung ano yung para sa bayan, yung nasa isip nila, kung ano yung magaganda. Pero siyempre, maalis na ang ilan sa mga kasama natin ay may mga kaalinlangan dahil kung titignan mo yung chronological of event, tuwing may mangyayari, halimbawa, May 11, ito yung panahon na nagbutuan kami. Kung maalala ninyo, doon naganap yung pagpapalit ng liderato sa Senado. After a few days, nung dadalhin na yung articles of impeachment sa Senado, nagkaroon din ng kumusyon. Saan dito nagkaroon ng according to them, na atake or nagkaroon ng barilan sa Senado. So nawawala yung focus dito sa impeachment. So nagkakaroon ng ibang naratibo. So hindi mo maalis sa amin na may mga ganitong concern kami na baka mamaya ay ito ay ginagawa para magbago ng partido o malihis yung atensyon ng ating mga kababayan. Ano pong sa tingin ninyo? Sa tingin, hindi mo maalis sa amin na. So, siyempre, nandoon yung ganung agam-agam. At ito nga, recently, kung kailan medyo uusan na sana, iba na naman nilalabas silang naratibo ngayon. Ito yung mga 18 months na mga nilalabas nila. So, ang daming mga nangyayari, ang daming ganap. Kaya hindi mo maalis yung mga intention talaga na pagbago ng naratibo at kalimutan itong impeachment. Tsaka yung kanina po sa kanyang press conference, ang sinabi ni Alan Peter Cayetano, meron dalawang Senado, yung isa Senate of the Republic of the Philippines at yung isa Senate of Malacanang. Yun pa lang, ang tagal niya ng pinupush yung narrative na yan na hindi raw independent yung Senado pag hindi siya yung Senate President. Pag under Sherwin Gatchalian. Ang problema dyan, baka may mga maniwala at meron pa palapit na impeachment trial. Hindi po ba? O isipin ng mga tao, teka, hawak pala ni Marcos ito. So kahit ano pala ilabas sa ebidensya rito, talagang sasamain yung vice presidente. Kayo po, ano pong tingin niyo ron doon sa ganung portrayal? Well, kami kasi nais namin mailabas yung ebidensya. So, unless and until hindi may lalabas sa ebidensya, paano mo sasabihin na talagang accountable ang ating vice presidente? Dapat nga, mas maganda kung talagang wala namang kasalanan. Hayaan nila kami lahat ng ebidensya. Maraming tao ang nanonood dito. At tingin ko naman makikita yan ng taong bayan. Mahalaga na makikita yan ng taong bayan nang makapag-desisyon sila kung talagang guilty o hindi naman ating vice presidente. Okay. Bilang panghuli, Congressman, naka-break kayo ngayon po, no? Pero I know walang break sa inyong preparation. Pero can you give us an idea of how intensive the impeachment prosecution team's preparation is?
araw-araw? For instance, how many hours do you spend preparing for this upcoming trial po? Well, kami naman kasi sa prosecution ay nagkakanya-kanya kami ng mga articles. Ito yung hinati-hati na namin at ang bawat isa sa amin ay pinag-aaralan yung 9 tasks. So dito tingnan din namin lahat ng mga pwede namin maging legal obstacle na kakaharapin, yung mga possible objections na aming haharapin. So lahat po yan ay ginagampanan namin para at least maipakita naman natin sa taong bayan yung kung ano yung hawak natin na ebidensya. Kumusta po yung pressure on your part? Kasi I understand, kahit mga abogado kayo, syempre lately nakatutok na kayo sa legislation. So hindi na nakakapag-practice. Pero pagdating dun sa impeachment trial, kakaharapin nyo yung mga talagang batikang mga abogado na ito yung ginagawa ng matagal ng panahon. Hindi po ba? Tapos baka baka laban nyo rin ibang mga senator judges, di ba? Baka makalimutan na judges sila, umakto bilang mga abogado rin, di ba? Paano po kayo nagpe-prepare doon? And how's the pressure? Matindi yung pressure. Dahil kagaya mo na sinabi sa tama naman kayo, kagaya ako, more years na ako na walang practice. So yung kakarapin namin halos umagat ang gabi. Yan na yung kanilang ginagawa. Kaya yung pressure na doon na at makikita natin ngayon medyo magulo sa Senado. At marami sa kanila namang nag-signify na kumbaga regardless ng ebidensya nandoon sila sa panig ng presidente. But at the end of the day, tayo umaasa tayo na mananaig pa rin yung kanilang pagmamahal sa ating bayan. At syempre siguro ang gusto rin nila ay makita ang katotohanan. So mangyayari lamang yan kung bibigyan nila kami ng pagkakataon na mailatag ang mga ebidensya ng bawat article na aming ipipresenta. And how are you looking at the diminished number of senators or senator judges? Kasi si Bato nagtatago. Jingo Estrada nakakulong dahil sa kasong plunder. Baka meron pang ilang makulong po. Siyempre, kailangan nyo pa rin 16. How do you see that? Ngayon, as we speak, 22 senators. Well, medyo 16 ang talagang pag-uusapan natin. Lalo pat ngayon, medyo talagang halos dikit bilang, dalawa. So yung makausad nga ng 13-14 parang hindi ganun kadali. But we are still hoping that at the end of the day, makikita pa rin nila kung ano yung katotohanan. Dahil dun sa mga impeachment naman ay nagsimula na medyo manipulero. But sa dulo, nakakuha rin ng numero. So we hope na ganito na mangyari dito. Okay. Sige po. Congressman Joel Chua, maraming salamat po for joining us tonight. Ayan. So uulitin po, lalo pag malapit na po yung impeachment trial, we hope to invite you again dito po sa Facts First. Maraming salamat po. Yeah, magandang gabi po, sir. Thank you. Yan po si Congressman Joel Chua, nakausap natin dito sa ating special Facts First episode. Okay, yung susunod na episode natin, live po yun. Abangan nyo po. In just a few moments, meron po tayong live episode na pag-uusapan naman po natin ay yung nangyari kanina dyan sa Senado. Dahil nagkaroon po ng meeting itong Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Hindi po sumipot doon sa pagdinig or sa meeting na iyon yung 18 ex-bodyguards. Huwag na po natin gamitin yung term ng Marines, no? Parang nakakabastos nga sa sa Armed Forces of the Philippines, in particular the Philippine Marines. Tawagin natin silang 18 Maleta Boys and their incredible stories. Okay? Hindi sila umattend doon sa hearing or meeting kahit merong invitation, pero nagpunta pa rin sila sa Senado. Nagpunta sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla, tapos nakipag-usap sa media, yung kanilang abogado
na si Levito Baligod. Tapos may mga binawing sinabi, di ba? Nagkamali yata sila rito kay Loren Legarda. Anyway, hihimahin po natin yung mga inconsistencies na yan. Pero ang gusto ko mo sabihin sa inyo, ingat po sa mga bodol na mga allegations. Kasi kung titignan po natin yung naging pasabog nitong 18 Maleta Boys last week doon sa hearing o meeting na pinangunahan naman ni Rodante Marcoleta, 'di ba? Yung grupo ni Alan Peter Cayetano. Para bang ang daming mga tanong hindi po ba? Talaga nakakaduda napaka-incredible ng mga aligasyon. Ang problema rito, pag hindi ka naniwala basta-basta, susugod yung kanilang mga ang daming mga trolls, 'di ba? Yung mga DDS, sabihin, kasi nabayaran kayo, pati kayo nakatanggap ng maleta. Lahat sinasabi, basta hindi nyo binili yung kwento nitong 18 Maleta Boys, pro-Marcos ka at ayaw mo na accountability. Ito yung ito yung pinapropagate na naratibo nitong sina Alan Peter Cayetano Sa akin, nakaka-insulto sa ating katalinuhan Parang pinagmumukha tayong bobo. Alam niyo kung bakit hindi natin mabili-bili basta-basta itong kwento ng 18 Maleta Boys? Napakarami po kasing butas. At kung matinukan tao, hindi ka magpapagamit dito sa mga ganitong kaduda-duda na kwento. Ayoko pa nga sabihin na walang kakwenta-kwentang hinabing kwento Pero ganun yung lumalabas. Walang kakwenta-kwentang kwento na hinabi. Kung sino-sino yung sinasabit Ang tanong, nasa yung hard evidence? For all you know, pero sinasabing totoo Pero marami rin imbento. Kaya dapat pagbasihan natin yung ebidensya. Nasan yung ebidensya? Hindi pwedeng sinabi lang nila, okay na. Diba? At na-expose yung mga butas na yan. Noon pa. Kaya ang hirap bilhin itong mga pinagsasabi nila Alan Peter Cayetano na meron mga pinoprotektahan, diba? Pinipilit na ipasubo sa atin itong kwento ng 18 Maleta Boys. Kaya hindi natin ito binibili kasi ayaw natin magpagamit. Yun lang yun. Okay? Kung yung mga talagang dapat managot dyan sa flood control scam na yan, lahat yan dapat makulong. Pero hindi natin kailangan paniwalaan itong kaduda-dudang kwento ng 18 Maleta Boys. Because pag pinatulan natin yan, pati tayo magagamit. Okay? Kita-kita po tayo.